Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So ito, pag-usapan lang po natin ito na usapang sapawan po ng dalawang sabihin nating lumalaban po sa mga illegal na pogo at sa mga kriminalidad. So itong PAOK po yung nakatoka para dun sa pogo, illegal na pogo, kinwestiyon po yung operasyon ng PNP at tinawag pa nilang palpak. So kung iisipin mo na imbis na magtulungan yung dalawa, dahil same lang naman yung kanilang boss, si BBM, isa lang naman yung goal nila, hanapin yung mga illegal na pogo, pero ang dating dito, nagsasapawan. So dahil feeling nitong PAOK, medyo sumablay yung PNP, tinawag nilang palpak. So ibig sabihin, parang pinakikita rito ng PAOK na sila lang yung mas magaling kaysa sa PNP, which is very wrong. Na dapat nagtutulungan sila para kung ano man yung goal ng ating gobyerno na pinapalakad ng Pangulong Bongbong Marcos, ma-achieve. Pero dahil dito, makikita natin na talagang sa panahon ngayon, sipsipan ang labanan. So gaya ng nangyayari sa House of Representatives, yung mga congressman natin doon, karamihan doon, majority, ay sip-sip sa speaker at kay Saldico. Ngayon, itong mga sabihin natin nasa executive branches, siyempre part ng executive, itong PNP at saka itong PAOK, sumisip-sip din at naghahabol ng tawag dito ng magandang trabaho, na magandang resulta ng kailang trabaho. So kahit na makatapak sila ng kanilang kapwa, is gagawin nila para lang, alam nyo yun, umangat lang yung pangalan nila. So ito, panoorin po natin itong balitang to. PAC, ganyan po tinawag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang Pogo Raid ng PNP sa isang kumpanya sa Malate, Manila. Ang depensa naman ng PNP, lehitimo raw ang kanilang operasyon. Nasa frontline na balitang yan, Camille Samonte. October 29 nang salakayin ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang kumpanyang Quantum Innovative sa Malate, Maynila na pugad umano ng online at investment scam. Nahuli ang 69 na mga dayuhang empleyado ng kumpanya, pero pinakawalan din sila nitong November 1 dahil wala pa raw maisang pangkaso. Dahil dyan, tinawag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na flawed o palpak ang operasyon. Iginiit din ng PAOK na wala silang kinalaman sa operasyon at hindi sila nakonsulta tungkol dito. Hindi raw nila pinakakawalan ang sinumang dayuhang nahuhuli sa Pogo. Hindi rin daw nila kailanman sinabi na ang ni-raid na Pogo ang mother of all Pogos. Umaalma naman ang property management ng sinalakay na gusali. Vertex Technology Corporation daw ang kumpanyang nasa search warrant na ipinakita ng mga pulis at hindi Quantum Innovative. Noong 2023 pa raw umalis sa gusali ang Vertex. Reklamo pa ng pamunuan ng building, pinasok din ng mga pulis ang isa pang palapag na hindi naman sakop ng search warrant. Ginalaw rin daw ang anggulo ng ilang CCTV camera. Makikita rin ang date stamp na October 30, 31 at November 1 sa mga CCTV footage kahit isinagawa ang raid noong October 29. The fear is if they can do this, arrest people and in this building and detain them for over 48 hours only to release them, then parang medyo shaky kung ano yung magiging ground nila for arresting other people. Depensa naman ng PNP, lehitimo ang kanilang operasyon. They could always make their claims po. Kakapatan po nila yan if they would like to question po the validity and basis po ng police operation po. They are not precluded from doing so po. But on the part of the PNP, they are standing by their police operation. May mga dokumento raw silang magpapatunay na ang Quantum Innovative pa rin ang umuupa sa sinalakay na opisina. Lumalabas po na nagpalit lamang po ng pangalan ng Quantum Solution po. At ito po ay concerning po sa violation po ng Securities Regulation Code.
Sa ulat naman ng PhilStar, nanawagan si PAOK spokesperson Winston Casio kay NCRPO Director Major General Sidney Hernia na wag nang idawit ang PAOK sa naturang raid. Giit naman ni Hernia, ang PNP Anti-Cybercrime Group lang naman talaga ang kasama sa operasyon at hindi ang PAOK. Nakatuon daw ang raid sa cyber warrant para labanan ang cybercriminal activities at hindi sa human trafficking. Sa ngayon, inihahanda na ng PNP ang mga isasampang kaso laban sa mga empleyado ng Quantum Innovative. Nagbabalita mula sa frontline. So yun, parang ang dating dito, parang ang yabang-yabang ng PAOK. Diba? Parang feeling ko ito nangyayari dyan. Gusto nila sila lang yung hawak ng mga kaso with regards sa illegal na pogo. So dahil pinasok din ng PNP yung pogo, yung pag-raid sa mga illegal na pogo, feeling nitong taga-PAOK, natatabunan sila or sabihin natin, natatapakan yung trabaho nila. So, ayaw ng PAOK na ganun na mangyari. Kasi nga dala nila yung pangalan presidential, anti-organized crime. So, feeling nila dahil sila yung nilagay dyan ni Bongbong Marcos, dapat sila lang yung hawak ng kaso with regards sa pogo. Dahil nga ito nakialam yung PNP at sumablay, gagamitan lang ng mga hindi magandang salita, which is very wrong. Kasi pwede naman silang tulad yan, sinasabi nitong taga-PAOK na kumbaga parang wag nang idamay yung ahensya nila pagdating sa pag-raid ng mga illegal na pogo. So parang ang dating dito, dahil sumablay kayo, wag nyo kami idamay. Dahil kami magagaling kami, kayo hindi. Palpak nga yung pag-raid nyo, wag nyo kami idamay. So parang ganun. Pero ang punto kasi rito, since parehas naman kayo ng duty and responsibility, ba't hindi na lang kayo magtulungan? Iisa lang naman yung boss nyo, mag-coordinate kayo dyan, and then kung meron kayo hindi mapagkasunduan, ba't kailangan nyo pang sabihin in public? Pwede naman kayong mag-usap ng privately para hindi kayo nabubutasan. So dahil sa nangyayari ngayon dito, lumalabas, nasipsipan yung labanan niyo dyan. So siguro ba may magandang rewards bang nag-aantay kapag nakahuli ba kayo ng malalaking isda dyan sa pogo, or nag-aasam kayo na yung mabigyan kayo ng pwesto sa gobyerno once na halimbawa itong susunod na midterm election, siyempre, di ba? Sino ba naman ang ayaw ng promotion? Siyempre, once na ikaw tawag dito, in-appoint bilang isang appointed official ng isang gobyerno, di ba? Kumbaga may hawak ka ng mas malaking organisasyon. So, another record na may susulat sa resume mo. So, pwedeng ganun yung nangyayari dito. Kaya parang ang dating parang nagpapasiklaban yung dalawa in a bad way. Kasi bakit? Bakit bad way nagpapasikatan sila? Kasi hindi naman kailangan sabihin mong palpak or pwede mo naman sabihin ng mas maayos. Pero kailangan mong parang kailangan mo i-downgrade yung counterpart mo para lumabas na ikaw yung magaling. Pero siyempre, imbis na makialam dyan yung ating Pangulo, malamang hindi makikialam yan dahil nga, hindi siya sanay sa ganyan, yung kailangan niyang pag-ayusin, kailangan niyang ayusin yung kanyang nasasakupan. So, wala sa karakteristik ni Bongbong Marcos yung ganun. So, hahayaan niya lang niya malamang. So, hahayaan niya lang magbanggaan yung dalawa. So, parang mangyayari dito, magpapasiklaban na lang, magpapasipsipan na lang para makakuha ng credit. So, hindi na to yung labanan kung makahuli man sila ng maganda sa illegal na pogo, pero silipan to ng trabaho. Yan ang mangyayari diyan, kaya hindi maganda. Yung ganyan nangyayari na dapat gupit na rito yung ating Pangulo dahil siya naman yung pinaka-boss nitong dalawang to. So, abangan natin, tingnan natin kung anong mangyayari sa mga susunod na mga pag-raid ng pogo dito sa PAOK at sa PNP. Kung magkakaroon pa rin sila ng world war dahil nga naglabas na ng hindi magandang statement yung PAOK, tingnan natin kung itong PNP gaganti ng hindi magandang banat din dito sa PAOK. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.